Kumusta? Naku, andito na naman ang inyong one and only Mama Mia at panibagong kwento na naman ang ating pagsasaluhan for today's video. O, diba? Ang dami-dami na nating kwento. Sa mga bago po nating subscribers, naku, marami na po kayong imumukbang. O, hindi kayo mauubusan. Kung bago pa kayo dito sa ating channel, kung bago nyo pa lang ako na-discover, sana po ay naiibigan ninyo ang inyong mga naririnig at nakikita. O, wag na lang nakikita, naririnig na lang. And syempre, ito po ang mag-udyok sa inyo para mag-subscribe at mag-click ng notification bell. At syempre, kung bago kayo at may oras kayo, sana kayo ito din ang mag-udyok sa inyo na panoorin, pakinggan ang iba nating mga kwento. Andyan lamang sa baba ng videos. Ayan, ano na po yan, playlist. Kaya pwede nyong pakinggan ng isang playlist tapos the next time, yung isa naman, diba? Go na lang. Huwag din kayong magsiskip ng ads kung maaari. And syempre, welcome dito sa ating channel. Kung bago ka pa lang at kung nagbabalik ka, welcome back to you. Hi kay Irene May Giganto. Maraming salamat sa pakikinig. Riza. Hi sa'yo. Angelica Takder, maraming salamat sa iyong pagkikinig. Judy De La Veda, maraming salamat. Or Judy De La Vida. Ayun, yun pala dapat ang pagka-pronounce nun. Bakit di ka magaling, hindi ka marunong ma-pronounce, Mami? Ikay Magulyado, maraming salamat. Watching from Riyadh, Saudi Arabia. Hello din kay Honey Lee. Maraming salamat sa pakikinig at sa pag-appreciate na rin ng ating mga payo. Charot lang! Hi naman kay Edward Ray Odero. Maraming salamat sa pakikinig. Elizabeth Lagunday. Hello po sa inyo. At syempre, hello din kay Leonie Hisu from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Kayo talaga, ang dami-dami nyo na ha. Dumadami kayo palagi. Hi naman kay Angelita Villafuerte. Gail Easy sa pakikinig nyo. Maraming salamat. At syempre, bilang po ating pagta-try ng ating best na unti-unti ay mababawasan ang ating mga pa-shoutout at intro, wag na nating patagalin. At eto na ang ating kwento for today's video. Alam ko ang inaabangan niyo to. Nako, dito lamang sa paborito niyong programa, ang Dear Mama Mia. Minsan, masyado tayong komportable sa mali na nakakalimutan na nating nalulunod na pala tayo sa kamunoy na dulot ng maling paninindigan sa ating buhay. Hanggang sa isang araw, hindi na natin namamalayan na ang pagkalulong natin sa mali ay siya na palang sumisira sa ating buong pagkatao. Dear Mama Mia, magandang araw po sa inyong lahat at unang-una po, nais ko pong pasalamatan kayo at ang lahat ng bumubuo ng inyong channel. Isa po ako sa mga masusugid niyong tagapakinig at syempre araw-araw ding nag-aabang ng panibagong upload dito sa channel niyo. Isa po ako sa mga na-excite sa tuwing may bagong kwento akong nakikita at eventually ay napapakinggan. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Gretchen. Ang kwento pong ito ay tungkol po sa kung papaano kahirap ang mabuhay nang wala kang ibang kasama at wala kang ibang masasandalan. Ngayon pa man kung papaano din kahirap ang mabuhay nang sumasandal ka na lang sa iba at inaasa mo na lang sa iba ang lahat-lahat sa buhay mo kahit na ang kapalit nito ay ang sarili mong kaligayahan. Mama Mia, lumaki po ako na masagana ang buhay ko. May Mommy Ann ako na lagi kong kasama. At syempre, meron din akong Daddy Luis na laging binibigay lahat ng gusto ko. Pero Mama Mia, may plot twist po ito. Si Luis o si Daddy Luis po ay hindi ko po totoong ama. Siya po ay aking stepfather. Ang kwento sa akin ng aking Mommy Ann, nung bata pa lang daw siya, 14 years old, ay umibig na raw siya sa isang lalaki. Best friend niya raw ang lalaking ito at akala niya ito na ang makakatuluyan niya sa habang buhay. 16 naman siya nung nagkaroon silang dalawa ng opisyal na relasyon.
18 years old pa lamang ang mommy ko nung mabuntis siya ng totoo kong ama. Kaya lang nung nagbuntis siya ay hindi naman siya pinanindigan nito. Bagkus ay lumayas ito sa lugar nila kasama ang kanyang mga magulang o ang lolo't lola ko sa father side. Mama Mia, mag-isa po akong itinaguyod ng aking Mommy Ann. Kasi po ang mga magulang niya noon ay pawang may kanya-kanya ng pamilya. Ang kanyang lola at lolo naman na siyang nagpalaki sa kanya ay hindi na siya sinuportahan at naggalit pa ang mga ito nung siya nga ay maagang nagbuntis. Lagi daw sinasabi sa kanya ng lolo't lola niya dati na bakit daw siya maagang bumigay sa mga lalaki. Sana daw ay hinayaan niya munang makapagtapos siya ng pag-aaral at makahanap ng matinong trabaho. Ni hindi man lang siya daw nakabawi sa mga sakripisyo nilang lahat sa pagpapalaki sa kanya kahit na hindi naman daw siya nito responsibilidad. Kaya medyo nahirapan daw talaga siya. Nagtrabaho siya ng kung ano-ano, Mama Mia. Hindi naman po ipinagkait sa akin ng aking ina ang katotohanan na nakapagtrabaho po siya sa isang beer house. Medyo sosyal po ang beer house na pinagtrabuhuan niya o club kung baga, Mama Mia. Bagong panganak pa raw niya ako noon. Mag-6 na buwan pa raw ako nung hindi na ako sumususo sa kanya kaya kinailangan na raw niyang bumili ng mga commercialized na mga gatas pambata. Pero dahil nga po sa hindi niya afford at nakikitira lang siya noon sa bahay ng kanyang kaibigan, ay napilitan po raw siyang magbenta ng kanyang sarili para sa akin. Ang totoo niyan, Mama Mia, habang kinukwento ito ng aking ina sa akin, ay nakokonsensya ako. Nakokonsensya ako dahil pakiramdam ko ako ang sumira sa buhay niya. Maganda sana ang kinabukasan niya kung hindi ako dumating. Kung hindi siya nagbuntis sa akin, baka nakapagtapos siya, nakapagtrabaho ng maayos at nakapag-asawa ng maayos. Yun ang naiisip ko habang kinukwento niya ito. Sa trabaho din daw na yun, nakilala niya ang Daddy Luis ko. Si Daddy Luis naman, Mama Mia, ay malapit ng matandang binata nung mga panahon na yun. Noong mga panahon na yon ay magna-19 pa lamang ang Mommy Ann ko samantalang si Daddy Luis ay magpo-40 na raw. Mama Mia, unang kita pa lang daw ni Daddy Luis kay Mommy Ann ay nabighani na siya sa taglay nitong ganda. Maganda naman kasi talagang mami ko. Mas maganda nga siya di hamak kesa sa akin. Kaya naman, nung makilala at masilayan nga siya ng Daddy Luis ko, ay araw-araw na raw siyang pinupuntahan nito. Binubuk lagi ang gabi niya para walang ibang lalaking makakasama ang Mommy Ann ko. At mula nga raw sa araw na yun ay si Daddy Luis na ang kanyang suking parokyano. Kinausap na rin ni Daddy Luis ang amo ni Mommy Ann dun sa club at sinabing wag na raw ipapatable o ipapatake home sa ibang lalaki ang Mommy Ann ko. Ang gusto niya raw ay sa kanya na at solo na niya si Mommy Ann. At ang sabi pa ng mommy ko ay naging sobrang mabait daw sa kanya ni Daddy Luis. Hindi raw siya katulad nung ibang mga naging customer ni Mommy na sadyang kama lang talaga at katawan lang niya ang habol. Marami daw binibigay ng mga regalo sa kanya si Daddy Luis. At kung minsan nga, Mama Mia, ay nagsasama lang silang dalawa na hindi nagsisiping pero binabayaran pa rin ang kanyang serbisyo kahit na walang nangyayari sa kanila kundi ang mag-usap lamang. Lagi daw silang magkausap dalawa. Lagi daw siyang tinatanong ni Daddy Luis ng mga bagay tungkol sa kanya at yun ay pakiramdam ni Mommy Ann na siyang naging dahilan kung bakit naisip niya na baka interesado sa kanya si Daddy Luis. Hanggang sa ikwinento na nga ni Mommy Ann sa kanya ang tungkol sa akin at ang tungkol sa naging karelasyon niya dati na tinakasan siya. Naawa naman po si Daddy Luis sa kanya hanggang sa matapos ang halos 4 na buwan na pagkakakilala nila at pagiging regular customer niya sa Mommy Ann ko, ay inalok na niya itong magsama sila sa iisang bubong. Mama Mia, ayaw sana noon ng Mommy Ann ko.
Pero nung sinabi sa kanya ni Daddy Luis na kaya niyang ibigay lahat ng pangangailangan niya, pati na rin ng pangangailangan ko, ay dun na raw nagbago ang isip ni Mami Ann. Mas inisip niya raw ang kalagayan ko. Mas inisip niya raw ang magiging kinabukasan ko. At syempre, isa na rin doon ang kanyang kinabukasan na hindi na basta-bastang bayarang siyang babae, kundi meron na talaga siyang kinakasama. 20 years old ang mommy ko nung makisama siya ng tuluyan kay Daddy Luis. At mula nga noon ay nagkaroon na ako ng daddy figure. Mabait sa akin si Daddy Luis. Mahal na mahal niya ako. Sa mga matatandaan kong alaala na kasama siya Mama Mia, ay lagi kong natatandaan na tuwing may bakasyon siya o di kaya naman may trabaho siya sa malayo, kapag nakakauwi siya ay marami talaga siyang dalang pasalubong para sa akin. Bukod doon, bukod sa pasalubong, ay lagi din kaming naglalaro sa tuwing nasa bahay siya. Para talaga siyang ama ko. Kaya nga daddy ang tawag ko sa kanya dahil siya na ang kinagisnan kong ama dahil hindi ko naman talaga nakilala ang tunay kong tatay. Mama Mia, naging maayos naman ang buhay namin. Totoo ngang pinoprovide ni Daddy Luis lahat ng aming pangangailangan. Mula sa shelter, syempre ang aming bahay. Libre lahat. Kuryente, tubig, pagkain na bonggang-bongga naman talaga. Mga damit na mamahalin. Mga sapatos na original at branded at kung ano-ano pa. Lahat ng pangangailangan namin na nabibili ng pera ay binibigay niya. Walang kulang. Sobra-sobra pa nga. At bukod doon, Mama Mia, ay pinapag-aral din niya ako sa pribadong paaralan. Yung mga kaklase ko ay mga matatalino at mga mayayaman. Kaya lang, nung nag-elementary ako, ay lagi akong tinatanong ng mga classmates ko. Hindi naman po binubuli. Tinatanong lamang kung bakit iba raw ang apelyido ko at hindi ko kaapelyido si Daddy Luis. Kilala kasi sa lugar namin si Daddy Luis, Mama Mia, dahil mayroon siyang magandang negosyo na kilala ng lahat. Gretchen, bakit hindi mo kaapelyido yung daddy mo? Bakit yung mama mo ang pareho mo ng apelyido tapos yung mama mo hindi din kaapelyido yung daddy mo? Bakit sa amin pare-pareho naman kami ng apelyido? Yan ang laging tinatanong sa akin ng mga kaibigan ko na hindi ko alam noon kung papaano ko sasagutin. Ewan ko, di ko rin alam. Naku, dapat itanong mo sa mami mo para naman alam mo. Yan ang lagi nilang suggestion sa akin. Pero sa tuwing tinatanong ko yun noon sa mami ko ay lagi niyang nililihis yung topic. Mag-15 na ako nung sabihin niya sa akin ang totoo, Mama Mia. Ang katotohanan na hindi naman pala ako anak ni Daddy Luis. Ang katotohanan na hindi naman sila mag-asawa. Ang katotohanan na magka-live-in partner lamang sila at wala din silang anak. Noong mga panahon na yon ay umiiyak pa ako kapag tinatanong ako ng mga kaklase ko. Lalo na kapag merong family day. Sa mga private school kasi, Mama Mia, merong mga ganon. Family day, mga okasyong pampamilya, father and daughter, mother and daughter, mother and son, father and son. May mga ganong klaseng activities. Sinasamahan naman ako ni Mommy Ann at ni Daddy Luis, pero talagang iba ang tingin sa akin ng mga kaklase ko, lalo na kung si Daddy Luis ang kasama ko. Bakit daw kasama ko si Daddy Luis? Mukhang hindi ko naman daw ito tatay. Masakit para sa akin ang katotohanan na yon, pero wala naman akong magagawa, hindi ba? Tinanggap ko na lang. Nagkamulat ako, Mama Mia, na mahal ako ni Daddy Luis. Mula sa pinakamamahaling mga manika, Barbie doll, mga mamahaling gamit sa school at kung ano-ano pang gadgets ay binibigay niya sa akin. Pati na rin ang mommy ko ay kitang-kita ko kung paano niya i-spoil pagdating sa mga material na bagay. Linggo-linggo kung magsha-shopping kami ng mommy ko. Paminsan nga, Mama Mia, kapag umaalis ang Daddy Luis at merong mga business conference at kung ano-ano pa, ay laging libangan namin ng mami ko ang umalis, magliwaliw, magpa-spa, magpa-manicure, pedicure, magpa-salon at mag-shopping.
Yun ang bonding namin lalo na nung nagdalaga na ako. Kadalasan pong nangyayari yon kada linggo dahil linggo-linggo po kung may business conference ang Daddy Luis ko. Nung minsan Mama Mia, magsi-17 years old na ako noon nung maramdaman ko na parang may kakaiba. Isang araw ay nagising ako ng umagang-umaga na nadatnan ko ang mommy ko na umiiyak sa may kusina. Sunday po yun. Wala po ang dalawang kasambahay namin dahil day off nila tuwing Sunday. Kami lang noon ni mommy dahil umalis na pala si Daddy Luis. Alam ko na umalis na siya dahil tanaw po mula po sa aming kusina ang garahe at wala na doon ang sasakyan ni Daddy Luis. Mommy, maaga po bang umalis si Daddy? Tanong ko. Oo anak. Sabi niya habang nagmamadali siyang pasimpleng pinunasan ang mga luha sa kaniyang mga mata. Mami, teka lang po, umiiyak po ba kayo? Wala to anak, ayos lang ako. Ayos lang ang mami, huwag kang mag-alala. Pero mami, mukhang hindi ka ayos eh. Mukhang kakaiba yan, bakit ka umiiyak? Wala. Sige na, mag-almusal ka na. Pagkatapos ay magbihis ka na rin para makapagsimba na tayo at nang makapag-shopping. Simula sa araw na yun ay may mga pagkakataon na mas nagiging observant na ako sa kilos ng mami ko. Parang may dinaramdam siya na ayaw lang niyang ipaalam at sabihin sa akin. Lagi kong iniisip kung ano kaya yun. Tuwing umaga ay maaga na akong nagigising at tuwing weekend Mama Mia ay nadadatnan ko talaga ang mami ko na umiiyak. Hindi ko alam kung bakit. Kapag tinatanong ko siya, lagi naman niyang sinasabi ay wala lang. Kung minsan ay may napanood daw siya na pelikula na palabas sa TV na nakakaiyak, nakakatouch, kung ano-ano pang mga palusot. Lumipas ang mga buwan na ganun ang kaniyang mga palusot sa akin. Hanggang sa isang araw Mama Mia, narinig ko na lamang na nag-aaway silang dalawa. Ang akala siguro nila noon ay pumasok ako sa eskwela pero dahil masama po ang pakiramdam ko ay hindi na lang po ako pumasok. Nakaligo na nga ako tapos nakabihis na nung maramdaman ko na parang sumasakit talaga ang ulo at ang puson ko. May buwan ng dalaw kasi ako noon, Mama Mia. Kaya hindi ko talaga kaya na tumayo nung mga panahon na yon kasi nagka-dysmenorrhea ako. Kaya nagpahinga na lang ako at natulog na lang ulit. Siguro mag-aalas 11 na noon ng umaga nung muli akong nagising at nakaramdam ako ng gutom kaya lumabas ako ng kwarto ko. Madadaanan papuntang kusina ang kwarto ni na mommy at daddy galing sa kwarto ko kaya napadaan ako doon. Narinig ko na nagtataasan sila ng boses. San ka na naman pupunta this weekend? Akala ko ba makakasama ka na namin? Akala ko ba makakasama ka na ni Gretchen? Miss na miss ka na nung bata. Sabi ni mommy. Hindi mo pa talaga maintindihan na meron akong trabaho. Pwede naman kaming sumama dyan sa trabaho mo eh. Pwede namang sa hotel lang kami mag-aantay kapag tapos ka na. Ano ba? Istorbo lang kayo dun. At saka kailan ka pa nagiging ganyan? Kailan mo pa pinipilit na sumama sa akin? Alam mo, mag-shopping na lang kayo. Magliwaliw kayo, magbakasyon kayong dalawa, okay lang. Sasagutin ko yung gastos. Pwede ba? Huwag mo na lang akong kulitin, ha? Pwede ba, Ann? Naririndi na ako dyan sa bunganga mo eh. Unang beses ko pong narinig na magsigawan ang mga magulang ko. Unang beses ko pong narinig na mag-away sila ng ganon, kaya naman medyo naapektuhan ako. Pero bilang respeto Mama Mia ay hindi pa rin ako pumasok sa kwarto nila. Nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa mapunta ako sa kusina. Nagluto ako ng kung anong makita ako doon. Pritong hotdog at itlog lang naman. Ayoko nang mang-abala pa ng aming mga kasambahay dahil sa mga ganong oras ay naglalaba o naglilinis ang mga ito ng buong bahay. Habang kumakain ako ay biglang lumabas ang mga magulang ko. Nagulat pa si Mommy Ann at si Daddy Luis nung makita nila ako. Oh, bakit ka nandito? Akala ko ba pumasok ka? Bakit di ka pumasok?
Tanong ni Daddy Luis. Kasi Daddy, sumakit yung puson ko kanina eh. Masakit na masakit talaga. Hindi ko alam na may dalaw pala ako. Ganun ba? Sige, aalis na ako sabi niya. Pagkatapos noon ay wala siyang kibo na umalis at hindi malang nagpaalam sa mommy ko. Siguro dahil nga sa kanilang pag-aaway kanina. Habang kumakain ako ay kinausap ako ng mommy. Sabi niya may narinig raw ba ako. Sabi ko meron. Baliwalain mo na lang yun anak ha. Sige, bilisan mo na dyan. Kung may oras ka, pwede tayong manood ng sine at doon na lang kumain sa labas sa dinner. Kasi hindi raw makakauwi ngayon ang daddy mo eh. Yun po ba ang pinag-awayan niyo, mommy? Pasensya ka na anak ha. Pasensya ka na kung narinig mo yun. Mama Mia, ilang beses nang humingi ng pasensya sa akin ng mommy pero hindi ko naman po magawang magalit sa daddy. Dahil mahal naman niya ako. Dahil inaalagaan naman niya ako. At syempre kapag umaalis siya, pagbalik niya ay may dala talaga siyang mga pasalubong sa amin. Kapag galing siyang ibang bansa ay may mga dala siyang mga mamahaling tsokolate at bag o gamit. Niregaluhan nga rin niya ako ng mamahaling relo na umaabot ang halaga noon nung tinignan ko sa internet ng 30,000 pesos. Ganun po kamay-kaya ang Daddy Luis ko. Pero hindi ko alam, Mama Mia, na magbabago pala ang pagtingin niya sa akin pati na rin ang pagtingin ko sa kanya. Isang araw yun, Mama Mia, na uwi ako ng bahay nang wala ang mommy. Nadatnan ko doon sa may sala si Daddy na may kausap sa kanyang cellphone. Papasok na sana ako sa loob matapos kong magmano sa kanya nung bigla niya akong tinigilan. Sabi niya sumama daw ako sa kanya dahil kakain daw kami sa labas. Paano po si mommy? Tanong ko. Yung mommy mo kasama yung kanyang mga friends. Kakain na rin sila doon. Kaya kumain na lang tayo. Hindi pa nakapagluto sina Yaya kasi inutusan ko kanina, sabi niya. Paano po sina Yaya? Huwag kang mag-alala, dadala na lang natin sila ng pagkain. Matapos nga noon, Mama Mia, ay naging masaya ako at agad-agad na nagbihis. Namasyal kaming dalawa ni Daddy. Nang mga pagkakataon na yun ay normal lang naman sa akin na maramdaman na inaakbayan niya ako o hinahawakan niya ang kamay ko dahil ganun naman siya lagi sa akin. Habang kumakain kaming dalawa ay dun na ako unti-unting nakaramdam ng medyo pagkaasiwa. Pinapahiran niya yung lumalampas na sauce ng spaghetti sa bibig ko. At Mama Mia, gulat na gulat ako nung matapos niyang pinahiran yon ng kanyang hinlalaki ay pinasok niya ang kanyang hinlalaki sa kanyang bibig at dinilaan ang sauce na nanggaling sa labi ko. Hindi ko alam pero nakaramdam ako ng hindi ko nagugustuhang pakiramdam. Ewan ko ba? Ewan ko kung rumehestro yon sa pagmumukha ko pero ang alam ko kasi Mama Mia ay hindi ko kayang pumeke ng emosyon. Hindi ko kayang pumeke ng nararamdaman kaya pihadong medyo nagkaroon ng idea na medyo nagulat ako na nandirid kay Daddy dun sa ginawa niya. Pero ngumiti lang siya. Pagkatapos naming kumain ay nag-aya siya sa akin na manood daw muna kami ng sine, last full show dahil maaga pa naman daw. Hindi na ako tumanggi dahil gustong-gusto ko rin naman noon na makapag-bonding kami dahil matagal na panahon na ang lumipas simula nung mag-bonding kaming dalawa. Ang uling natatandaan ko ay I was 10 nung nag-bonding kami ng todo. Matapos noon ay palagi na siyang wala at umaalis at kung saan-saan pumupunta. Hanggang sa matapos na nga kaming kumain ay lumabas na kami at bumili na ng ticket. Pero dahil medyo malayo pa ang showing time, Mama Mia, ay naglibot-libot muna kami sa mall. Binilhan niya ako ng bagong cellphone. Kahit nasabi ko wag na muna dahil bago pa naman yung cellphone ko. Pagkatapos noon ay binilhan din niya ako ng mga makeup kit. Sabi ko sa kanya ay hindi pa naman ubos yung mga makeup ko pero sabi niya na-expire daw yun kaya kailangan ko nang itapon at palitan. Wala akong nagawa kundi tanggapin lahat ng regalo niya. Hanggang sa nag-showing time na Mama Mia. Doon ay pumasok na kami sa loob ng sinehan. Ang pinili niyang upuan ay medyo malayo. Hindi pa naman masyadong marami ang nanonood nung pelikulang yon.
Ang gusto niya kasi ay action movie. Parang medyo ang setting ng movie na yon, Mama Mia, ay makaluma. Kaya walang masyadong nanonood. Habang nandun kami ay niyakap niya ako habang nanonood kami ng movie. Normal lang naman sa akin na niyayakap niya ako dahil ganun naman kami kalambing sa isa't isa. Ganun naman kalambing sa akin si Daddy Luis. Kaya hinayaan ko na lamang. Pero habang tumatakbo ang movie, Mama Mia, ay nararamdaman ko ang paghaplos-haplos niya sa balikat ko. Nung una ay binabaliwala ko lamang kasi ganun naman talaga siguro siya. At baka siguro ayaw niya na ginawin ako kaya pinapainit niya sa kanyang mga haplos ang aking balat. Pero paunti-unti, Mama Mia, ay nararamdaman ko na ang kanyang mga daliri na parang sinasagi na ng mga ito ang dibdib ko. Hindi po sa pagmamalaki, Mama Mia, pero yun po ang naman ako sa aking ina. Ang magandang hinaharap. Kahit na hindi pa ako 18 nung mga panahon na yun, pero pormadong-pormado na po ang mga dibdib ko. Yun po ang dahilan kung bakit marami ang nagsasabi sa akin sa school na sexy raw ako. Na sana meron din daw sila nung katawan ko. Noong una ay hindi ko pinapansin ang pagsagi-sagi niya ng ganon. Hanggang sa unti-unti ay naramdaman ko na parang tumitigil siya kapag napapadako doon ang kanyang mga fingers. At hinahaplos niya yon na para bang kinikiliti. Hanggang sa inilayo ko na ang sarili ko sa kanya. O bakit? Tanong niya sa akin nung tinanggal ko ang pagkakaakbay niya sa aking balikat. Wala lang po, nangangawit kasi tong kamay kong kabila eh. Ganun ba? Sige, lipat ka dito. Huwag na po, baka may umupo dyan. Sabi ko na mali naman talaga ang aking rason kasi nga nasa kalagitnaan na kami noon ng movie. Wala na sigurong uupo doon sa kabila niyang tabi. Sige na, wala nang uupo dito. Malapit na ngang matapos tong movie. Sabi niya. Ayoko pa sana, Mama Mia, pero wala din naman akong nagawa dahil pinilit niya ako. Sa pagkakataong ito ay kabilang braso ko naman ang kanyang hinahaplos gamit din ang kanyang kabilang braso. Matapos noon, Mama Mia, ay eto na naman. Sumasagi-sagi na naman ang mga daliri niya, this time sa kabila ko namang dibdib. Dinadasal ko na lang noon na sana matapos na ang palabas na yon. Actually, Mama Mia, pinapagalitan ko na rin ang sarili ko. Bakit ba ako nakakaramdam ng ganito? Bakit ba ako nag-iisip ng masama sa daddy ko? Daddy ko naman to. Mahal na mahal ako nito. Mula pagkabata ay kilala na niya ako. Mula pagkabata ay kasama na niya ako at tinuturing na niya akong anak. Kaya hindi talaga pwede na makaramdam ako ng pagkaasiwa. Bakit ko pinag-iisipan ng masama si Daddy Luis? Si Daddy Luis na walang ibang ginawa kundi ibigay sa amin ni Mommy ang lahat-lahat. Kaya hinayaan ko na lang siya hanggang sa makabalik na kami ng bahay. Mama Mia, simula din sa araw na yon ay hindi na masyadong umaalis ng bahay si Daddy Luis. Bagos ay lagi niyang pinagsa-shopping si Mommy. Ako naman tuwing umuwi ako ay tinutulungan niya ako sa assignments ko. Pero naasiwa talaga ako sa tuwing ginagawa niya yon. Mama Mia, para kasi kaming magkayakap kapag ginagawa niya yon. Ang isa niyang kamay ay nakalibot sa kaliwa kong braso, samantalang nasa kanan siyang parte ko. Tapos Mama Mia, nagsasalita siya na magkatabi lang ang mga mukha naming dalawa. Nakakaramdam na ako ng pagkaasiwa noon. Pero hinahayaan ko pa rin din dahil wala naman siyang ginagawang ibang masama. Ganun lang naman kaya hinahayaan ko na lang. Hanggang sa sumapit ang 18th birthday ko, Mama Mia. Dito nagkaroon ako ng maganda at maggarbong party. Magarbo yun dahil ginastusan yun ni Daddy Luis. Ayoko sanang gawin ngayon dahil hindi naman ako mahilig sa party pero ang sabi niya, dalaga na raw ako kaya dapat daw i-celebrate ang milestone na yon ng buhay ko. Wala akong nagawa nung inutusan niya ang mommy ko na i-organize ang magiging debut party ko.
Nakapagdebu nga ako ng maganda at pinag-uusapan pa sa buong klase. Pero Mama Mia, nung nag-18 ako ay doon naman nag-umpisang magbago at parang mas naging agresibo si Daddy Luis sa akin. Tuwing kumakain kami ay laging gusto niya ay katabi kaming dalawa. Kahit pa nga sabihin na dapat si Mommy ang katabi niya ay laging ako. Hindi ko na maintindihan noon. Hanggang sa isang araw ay naramdaman ko na lamang na nagigising ako Mama Mia na para bang may humahaplos kani-kanina sa aking mga paa. Hindi kasi ako naglalak ng pintuan tuwing natutulog ako. Hindi kasi ako mahilig mag-lock dahil natatakot ako Mama Mia na baka bangungutin ako. May history pa naman ako nung elementary ako na binangungot ako. Kaya natatakot ako na baka hindi ako magising at baka walang makapasok para iligtas ako. Ang ginawa ko mula noon ay hindi ko na nilalak ang pintuan ko. Alam yon ni Mommy at ni Daddy. Pero nung nag-18 na ako Mama Mia ay may nararamdaman na po ako na para bang may nanonood sa akin. Tuwing nagbibihis ako, tuwing natutulog ako ay nagigising na lang ako na para bang kani-kanina lang ay may humahaplos sa katawan ko. Doon ay nagumpisa na akong matakot, lalo pa Mama Mia nung mag-umpisa na rin akong magkaroon ng mali siya kay Daddy Luis dahil nga sa pinapakita niya sa akin. Kaya naman nilalak ko na ang pintuan ko. At sa tuwing inaaya ako ni Daddy Luis na kumain sa labas ay hindi na ako sumasama. Lagi na akong merong palusot, kesyo meron na akong lakad. At dahil nga doon Mama Mia ay napilitan din akong sagutin ang isa kong manliligaw. Kahit ang totoo Mama Mia ay wala pa naman sa isip ko noon ang pagkakaroon ng boyfriend. Pero ginawa ko yun Mama Mia para makaiwas ako kay Daddy Luis. Ang aga-aga mo namang nag-boyfriend. Baka naman patulad ka sa mama mo Baka naman mabuntis ka ng maaga. Luis, ano ka ba naman? Di naman ganyan ang anak natin. Anak mo. Anak mo lang, Ann. Hindi ko anak. Unang pagkakataon yun na narinig ko yun sa mga bibig ni Daddy Luis, Mama Mia. Na para bang kahit kailan ay hindi niya pala ako tinuring na anak. Kasi dati lagi niyang sinasabi na anak niya ako. Pero nitong mga nakaraan ay lagi na lang niyang sinasabi na ako ay hindi ni anak kundi anak lang ng Mommy Ann ko. Pero kahit na ganoon ay pinilit kong magtiis. Sinabi ko noon kay Mommy dahil bumalik na naman sa pag-travel itong si Daddy ay bakit hindi na lang siya maghanap ng trabaho o kung ano paman. Sabi niya sinubukan niya raw pero hindi na raw siya nakukuha dahil may edad na raw siya at hindi pa nakapagtapos ng kaniyang pag-aaral. Mama Mia, ako naman ay provided pa rin ni Daddy Luis ng lahat. Kaya lang naisip ko. Sinabi niya sa akin na hindi niya ako anak. Natakot ako nung mga panahon na yon. Paano kung isang araw ay bigla na lang niyang sabihin na ititigil na niya ang pagpapaaral niya sa akin? Paano kung isang araw ay bigla na lang niyang sasabihin na ititigil na niya ang pagbibigay ng allowance sa akin? Unang-una, 18 na ako. Pangalawa, lagi niyang sinasabi na hindi niya ako anak. Kaya Mama Mia, kaya ang ginawa ko ay naghanap ako ng trabaho. Total 18 na ako nung mga panahon na yon ay hindi naman po masyadong loaded ang pasok ko sa school ay naisipan ko pong mag-part-time job. Pumasok po ako sa isang restaurant ng mga magulang ng kaklase ko. Nagpatulong ako dun sa kaklase ko para makapagtrabaho. Pumayag naman siya. Tinanong pa nga niya ako nung una kung bakit daw ako magtatrabaho provided naman daw ako ni Daddy Luis ng lahat. Sabi ko sa kanya gusto kong maging independent. Gusto kong hindi umasa sa yaman ni Daddy Luis. Alam mo, pwede ka namang umasa. Bakit naman hindi? Daddy mo yun. Doon ko ikwinento sa kaibigan kong yun, nakaklase ko rin Mama Mia, na hindi ko tunay na ama si Daddy Luis. Kaya pala magkaiba yung apelyido ninyo. Oo, kaya ganun kasi hindi niya ako anak. Paano kung isang araw hindi na niya ako suportahan kasi hindi na niya ako anak, 'di ba?
Sa bagay, may point ka naman. O sige, kakausapin ko ang mga magulang ko. Nung kinausap nga niya ang mga magulang niya, swerte naman na pumayag ang mga ito, Mama Mia, na pumasok ako sa kanilang restaurant bilang isang waitress. Kasi marami naman ang vacant ko sa school. Para na rin po hindi kami makapagsulo ni Daddy Luis sa bahay tuwing umuwi siya. Para na rin po meron akong sarili kong pera. Kung sakasakali man ay meron din akong madudukot na akin. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, napuna na ng mommy ko at ni Daddy Luis na lagi daw akong wala sa bahay. Dati-rati naman, maaga kang umuwi. Bakit ngayon, gabing-gabi ka na kung umuwi? 10 PM na. Uwi pa ba to ng matinong dalaga? Tanong ni Daddy Luis. Kasi po may practice pa kami, may dance practice kami. At meron din kaming mga ginagawang project sa school. Project ba talaga o yung lalaki mo? Project ba talaga o lumalandi ka na? Daddy, hindi naman ganoon. Hindi, lumalandi ka na dun sa boyfriend mo. Pinagalitan niya ako ng todo noon, Mama Mia, at pinilit niya akong hiwalayan ng boyfriend ko. Hindi ko siya sinagot. Hindi ako tumanggi pero hindi rin naman ako pumayag sa sinabi niyang hiwalayan ko ang boyfriend niya. Ewan ko ba, Mama Mia, pero hindi ko na lang sinasabi yon kay Mommy na merong kakaiba akong nararamdaman kay Daddy. Na may nararamdaman akong kakaiba sa mga titig niya, sa mga hawak niyang pasimple sa mga kamay ko at sa balat ko. Hindi ko na lang sinabi yon para wag nang magkagulo. Hindi din naman ako sigurado. Baka pakiramdam ko yon. Baka malisyosa lang talaga ako. Kaya pinilit ko na lang itago yun sa sarili ko. Nagpatuloy ang buhay ko. Kahit na paulit-ulit akong pinapagalitan dahil hindi na ako maaga kung umuwi ng bahay ay wala akong naging pakialam. Pinanindigan ko talaga ang pagtatrabaho ko, Mama Mia. Lumipas ang 6 na buwan at unti-unti ay may naiipon na rin ako. Meron na rin akong ipon mula sa mga binigay sa akin ni Daddy Luis na allowance. Hindi ko na rin yun inuubos. Natututo na rin ako, Mama Mia, na magbasa ng mga libro tungkol sa kung papaano ba mag-ipon. Nasanay ako na bongga ang buhay ko. Nasanay ako na binibigay at isinusubo sa akin ng lahat. Pero alam kong hindi habang buhay na ganon, lalo pat hindi naman ako tunay na anak nung mayaman sa pamilya namin. Kaya pinili ko na magtipid. Pinili kong ayusin ang pag-iipon ko. Isang araw, Mama Mia, ay wala akong naging shift sa restaurant dahil humingi sa akin ng schedule yung isa kong kasamahan. Kailangan niya raw ng maraming schedule dahil nakapag-absent siya ng ilang araw dahil may sakit ang kanyang anak. Naawa naman ako sa kanya dahil meron din akong gagawin noon na assignment ay pumayag na rin ako na siya ang mag-duty para sa akin. Hinarap namin ang manager at doon namin siya kinausap na humingi ng tulong sa akin yung aming katrabaho. Buti na lang at pumayag yung manager kaya nakauwi ako ng maaga. Nasa loob na ako ng kwarto ko noon. Gumagawa ng mga assignments ko. Noong biglang narinig ko na pumasok sa kanilang kwarto si Daddy Luis. Wala pa noong mga panahon na iyon ang mommy ko dahil ang alam ko ay nandun ito sa bahay ng kaniyang pinsan at nakiki-birthday. Mama Mia, ayoko nang lumabas noon dahil nandito na naman si Daddy Luis. Ayoko yung nararamdaman kong kakaibang mali siya sa kanya. Yung mga titig niya kasi sa akin ay hindi naman ganoon ang mga titig niya nung bata pa lamang ako. Parang may kung ano na talagang mali. Pero hindi mo naman mapipigilan ang uhaw, hindi ba, Mama Mia? Nauhaw ako kaya dahan-dahan akong lumabas ng kwarto para pumunta ng kusina. Pero pagkadaan ko sa kwarto ni Daddy Luis at ni Mommy ay narinig ko ang malakas na pagsasalita ni Daddy na para bang may kausap siya sa cellphone. Eto na nga, babe. Nag-aayos na nga. Inaayos ko na mga gamit ko. Magkita na lang tayong dalawa dun sa airport. Ipapasundo na lang kita, okay? Babe, alam mo naman na ginagawa ko to para sa'yo. Alam mo naman na darating din ang araw na tayo nang magsasama.
Wag muna sa ngayon, okay? Sa pagkarinig ko ng mga salitang yun, Mama Mia, ay bigla nag-init ang ulo ko. Doon ay binuksan ko ng malakas ang pintuan ng kanilang kwarto at pumasok ako doon at malakas na malakas ang boses kong sinisigawan si Daddy Luis. Yan ba? Yan ba ang dahilan kung bakit ka laging umaalis? Yan ba ang dahilan kung bakit lagi kang wala dito sa bahay? Kung bakit lagi mo na lang kaming iniiwan dito ni Mommy? Dahil may iba kang babae, yun ba? Sabi ko sa kanya. Daddy, paano mo nagagawa yun? Una sa lahat, bakit ka pumapasok ng kwarto na hindi naman sayo nang hindi kumakatok? Pangalawa, bakit ka nakikinig sa usapan ng may usapan? Pangatlo, hindi kita anak, huwag mo akong tatawaging daddy. Pang-apat, wala kang pakialam sa mga desisyong gagawin ko. Yung nanay mo nga walang paki eh. Ikaw pa? Pero bakit? Bakit mo to ginagawa sa amin? Pwede naman nating pag-usapan na hindi ko to gawin. Pwede ko namang iwan yung babaeng narinig mong kausap ko kanina. Doon, Mama Mia, ay unti-unti siyang lumalapit sa akin na nakangiti. Hindi ko malaman pero bakit bigla akong kinabahan sa mga ngiting yon. Anong ibig niyong sabihin? Pwede ko siyang iwanan. Basta ikaw ang sumama sa akin. Ano? Naririnig niyo ba yung mga sinasabi niyo, Daddy? Sabi nang wag mo akong tawaging Daddy dahil hindi mo naman ako ama. Pwede mo akong tawaging Daddy kapag nandito na tayo sa kama. Mama Mia, nagigilaslas talaga ako sa mga sinasabi niyang ganon. Hindi ko lubos maisip na magagawa niya sa akin o masasabi niya sa akin ang mga bagay na yon. Hindi naman siya ganoon. Hindi naman ganoon ang Daddy Luis na kilala ko. Sa sobrang kaba na nararamdaman ko ay agad akong tumakbo palayo. Agad akong umalis sa kwarto nila at pumasok sa loob ng kwarto ko at nag-lock doon. Ni hindi ko na natatandaan na kaya pala ako lumabas ay dahil ako ay nauuhaw na. Hindi ko na natatandaan na dapat ay uminom pala ako ng tubig o kung ano paman ang iinumin ko sa may kusina. Kasi nga, Mama Mia, nangingilabot na ako sa mga narinig kong mga sinasabi ni Daddy Luis. Paano siya naging ganon? Bakit siya naging ganon? Paano niya naaatim na sabihin sa akin ang mga bagay na yon? Hindi ko alam noon kung sasabihin ko sa mami ko ang totoo. Kung sasabihin ko ba sa kanya ang mga narinig ko, pati na rin ang mga sinabi sa akin ng daddy ko. Ilang saglit pa ay kumatok ito sa pintuan ko. Gretchen? Gretchen, honey? Tawag niya sa labas. Hindi ka ba talaga papayag dun sa sinabi ko? Kung papayag ka, pagbuksan mo to. Kung hindi, aalis na ako. Mama Mia, hindi ko siya sinagot. Ilang beses siyang kumatok at tinawag ang aking pangalan pero wala talagang mga salitang namumutawi sa aking mga labi. Ayoko siyang sagutin. Ayoko siyang makita at ayoko siyang makausap kaya minabuti ko na lang na makaalis siya dun sa bahay. Nung marinig kong umandar na ang sasakyan niya at umandar na ito palayo, ay tsaka pa lang ako nakahinga ng maluwag at tsaka lumabas ng bahay. Lumabas ng kwarto. Pagkalabas ko ay naabutan kong nagluluto na ng hapunan ang kasambahay namin. Sabi ng daddy mo, tumawag ka raw sa kaniya mamaya. Sabi niya sa akin. Sige po, Yaya. Andito na ba si Mommy? Wala pa eh. Ewan ko kung makakauwi yun. Ang sabi sa amin kanina baka doon na raw matulog sa kaniyang pinsan. Ganun ba? Huwag ka nang pumasok sa kwarto mo, malapit na tong maluto. Kumain ka na lang, mauna ka na lang, baka mamaya pa ang dating ng mami mo. Yun nga ang ginawa ko, Mama Mia. Nanood ako ng TV. Inaliw ko ang sarili ko para makalimutan ko ang mga nakakakilabot na mga salitang binitawan sa akin kani-kanina lamang ni Daddy. Matapos kong kumain ay nagligo na ako at saka pumasok sa kwarto ko at nag-lock.
Mama Mia, hindi ako makatulog nung gabing yon. Paulit-ulit na pumapasok sa isipan ko ang senaryo namin kani-kanina lamang ni Daddy nung mahuli ko siyang may ibang kausap na babae. Hindi ko lubos maisip na masasabi niya sa akin ang mga bagay na yon. Takot na takot ako nung mga panahon na yon pero wala naman akong magagawa. Hanggang sa mag-aalas 12 na noon ng madaling araw nung marinig kong may bumukas ng pintuan sa may sala. Ma'am, andito na pala kayo. Narinig kong boses ni Yaya. Kaya alam kong ang mommy ko ang dumating. Dali-dali akong lumabas ng kwarto at doon ay nakita ko ang mommy ko na pasuray-suray dahil lasing na ito. Nalalayan ito ng Yaya ko para ipasok sa loob ng kwarto nilang dalawa ni Daddy at ako naman ay umalalay din dahil parang hindi kinakaya ng Yaya ang bigat ni mommy. Pagkatapos noon ay inutusan ko ang Yaya na kumuha ng bimpo at malamig na tubig. Pinunasan ko ang mami ko habang lasing na lasing siya at nagsasalita ng kung ano-ano. Umalis na naman ba si Luis? Ganyan talaga yung lalaking yan. Wala nang pagpapahalaga sa damdamin ko. Parang binili na ako nung lalaking to. Sabi niya. Bakit mo naman kasi hindi iwanan, mami? Bakit? Kung iiwan ko ba siya, saan ba ako pupunta? Saan ba ako pupulutin? Paano ka na lang? Ikaw na nag-iisa kong kayamanan. Paano ka na lang kung mawawala lahat ng luho na binibigay ng Daddy Luis mo sa'yo? Doon ay nabitawan ko yung bimpo. Kinausap ko si mami kahit na alam ko na hindi niya masyadong matatandaan ang mga sasabihin ko sa kanya ngayong gabi. Mami, hindi ko naman siya kailangan eh. Hindi ko naman siya kailangan. Mas kailangan ko na buo tayong dalawa. Mas kailangan ko na masaya ka. Alam ko namang hindi ka na masaya eh. Bakit ka ba nagtitiis? Salita ako ng salita nang hindi ko nalalaman na nakatulog na pala ang kausap ko, Mama Mia. Nung marinig ko na humilik na siya, ay tsaka ko na lang tinigilan ang pagsasalita ko at pinulot ang bimpo sa sahig at saka nilagay yon pabalik sa may palangganang dala-dala ng Yaya ko. Pagkatapos nun, Mama Mia, ay lumabas na ako ng kwarto nila at pumasok ako ng kwarto ko at natulog. Kinabukasan ay nagising ako na nagkakapi ng mami ko. As usual, wala pa rin si Daddy Luis. In short, Mama Mia, ay sumama nga ito doon sa kanyang babae at kung saan man silang lupalop ng mundo nagha-honeymoon ngayon. Ayos ka na ba, Mami? Tanong ko sa kanya. Ayos lang ako, anak. Pasensya ka na kagabi, ha? Mama Mia, nung masigurado kong wala sa may kusina ang mga kasambahay namin, ay kinumpronta ko na si Mami tungkol sa mga sinabi niya kagabi. Mami, ano bang ibig mong sabihin na hindi mo kayang iwan si Daddy? Alam mo bang niloloko ka niya? Narinig ko siya kahapon. Narinig ko siyang may kausap na babae at ngayon magkasama silang dalawa kung saan man sila naroroon. Baby ang tawag niya dun sa babae. Sabi niya magsasama na raw silang dalawa sa mga nalalapit na panahon. Bakit ka ba nagtitiis? Niloloko ka niya. Iwan na natin siya. Tulala lang siyang nakatingin sa akin. Kaya inulit ko ang mga sinabi ko. Hindi. Hindi ko pwedeng iwan si Luis. Sabi niya. At bakit naman? Sinong magbibigay sa atin ng ganitong klaseng buhay? Ng ganitong kagandang bahay? Ng ganito kasarap na mga pagkain? Ng mga kasambahay at wala na tayong gagawin? Sinong bubuhay sa atin at paano ka? Nakasanayan mo na ang luho at marangyang buhay na binigay sa'yo ni Luis. Mami, iwanan na natin siya please. Anak, hindi na ako makakapagtrabaho. Wala akong tinapos. Ilang taon na rin akong hindi nagtrabaho kaya wala akong malalagay na impressive sa aking application. At isa pa, nag-aaral ka pa. Paano ang pag-aaral mo? Tisin na lang natin hanggang makatapos ka. So ibig sabihin ba niyan, Mommy? Alam mo all this time ang mga ginagawa ni Daddy? Pero tinitiis mo lang?
Anak, magtapos ka ng pag-aaral mo. Iba ang may tinapos. Ako wala na akong may pagmamalaki. Matanda na ako. Sinabi ko sa'yo dati, di ba? Na naging babae ako ng club. Hindi ko na pwedeng gawin yun sa panahon ngayon. Kulubot na ang balat ko. Kahit ilang beses pa akong nagpa-facial at kung ano-ano, hindi ko na maipagkakailang matanda na ako, anak. Mami, kaya natin. Kaya nating umalis. Kaya nating tumayo sa sarili nating mga paa. Hindi, anak. Hindi natin iiwanan ng Daddy Luis mo. Siya lang ang meron tayo. Pero Mami, tama na ang usapang to, Gretchen. Hayaan mo na ang daddy mo sa gusto niyang gawin. Hayaan mo na siyang mambabae. Ang importante lang naman ay hindi niya tayo pinapabayaan. Ang importante lang naman ay hindi niya tayo iniiwan. Pabayaan mo na lang siya. Mama Mia, gusto kong sabihin nung mga panahon na yon ang tungkol sa pambabastos na sinabi sa akin ni Daddy Luis. Pero dahil nga sa utang na loob ko sa kanya, lalo na sa pagpapalaki niya sa akin at sa pag-aaruga niya sa aming mag-ina, ay pinili ko na lang na itago ang bagay na yon. Pinili ko na lang na sabihin sa sarili ko na hindi na mauulit yon at poprotektahan ko naman ang aking sarili kung sakali man. At isa pa, tinatanong naman ako ng maayos ni Daddy. Hindi naman niya ako binastos ng basta-basta kahit na pwede niyang gawin sa akin yon nung mga panahon na yon. Kaya naisip ko maglalak na lang talaga ako ng pintuan at syempre, sisiguraduhin ko na lang na hindi kami makakapagsulo sa kahit na anong pagkakataon. Kaya Mama Mia, nagpatuloy pa rin ako noon sa pagtatrabaho ko. Nagpatuloy ako sa lahat ng mga ginagawa ko. Nagpatuloy ako sa pag-iipon. Lumipas pa ng mabilis ang 3 buwan. Isang araw nun, Mama Mia, akala ko ay hindi makakauwi si Daddy Luis. Wala din noon ang mommy ko. Umalis siya kasama ang mga kaibigan niya at meron daw silang coffee date. Ewan ko ba dun sa mommy ko? Siguro yun na lang talaga ang ginagawa niya para maibsan kahit papaano ang sakit na dinudulot sa kanya ni Daddy Luis. Kung naman nun, Mama Mia, ay kakauwi lang galing sa trabaho. Nag-night shift kasi ako dahil yung isa kong kasamahan ay nagkaroon ng aksidente sa motor. Kaya walang ibang pwedeng pumalit sa kaniyang trabaho kundi ako. Buti na lang at wala din naman kaming pasok noon kinabukasan kaya nagawa kong tanggapin ang kanyang shift sa work. Pagdating ko sa bahay ay nakasalubong ko sa may pasilyo si Daddy. Andito na palang magandang prinsesa, sabi niya sa akin. Daddy, dito ka pala. Oo, syempre, bahay ko to. Bakit naman hindi ako pupunta at uuwi dito? Napag-isipan mo na ba yung mga sinabi ko sa'yo nung mga nakaraang buwan? Alin doon? Tanong ko, Mama Mia, at nagmaang-maangan ako kahit natatandaan ko naman yung naging usapan namin nung nahuli ko siyang may ibang kausap na babae sa telepono. Huwag kang magmaang-maangan dyan, Gretchen. Yung sinabi ko, napag-isipan mo na ba? Dali na, baka mag-expire tong offer ko sa'yo. Ayoko. Kahit palayasin mo ko, ayoko. Talaga ha, matigas ka ha. Tignan natin. Sabi niya sabay alis. Ako naman ay pumasok sa kwarto ko. Mag-alas 9 na ng gabi nung lumabas ako para kumain dahil kakagising ko pa lang noon, Mama Mia. Habang kumakain ako ay nagulat na lang ako nung biglang dumating si Daddy Luis. Wala na itong pang-itaas na suot. Kitang-kita mo na ang mabalbon niyang dibdib at ang malaki niyang tiyan. Kahit na nag-gym siya ay hindi na maiiwasan ang paglaki ng kanyang tiyan dulot ng kanyang edad. Kahit na matanda na siya ay manyak pa rin, mahilig pa rin. Sabi ko noon sa sarili ko. Minadali ko na ang pagkain ko para sana makabalik na sa kwarto ko. Pero nung patapos na ako at tumayo na ako, Mama Mia, ay bigla niya akong nilapitan at bigla niya akong hinawakan. Huwag ka ngang mag-inarte. Lahat ng meron ka, yung kinis ng balat mo,
Lahat yun galing sa akin. Dahil kung lumaki ka sa mahirap, paniguradong puro peklat ka. Paniguradong hindi ganyan kakinis ang balat mo. Bitawan mo po ako, sabi ko ng mahinahon. Pag-aari kita. Kayong dalawa ng mami mo, pag-aari ko. Hindi mo kami pag-aari. Bitawan mo ko. Naging matigas na nun ang boses ko, Mama Mia, na siya namang ikinagalit niya. Agad niya akong itinulak at napasandal ako sa may pader. Agad niya sana niya akong sisibasibin ng halik. Buti na lang at biglang dumating ang mami ko. Buti na lang at nakauwi talaga siya. Luis! Luis, ano to? Tong anak mo. Matigas ang ulo kaya pinagsasabihan ko lang. Pinagsasabihan? Bakit parang pinagduduldulan mo yung mukha mo sa mukha ng anak ko? Doon ko unang nakita na naging matapang ang mami ko, Mama Mia. Huwag kang ang palabintang dyan, Ann. Ikaw kung saan-saan ka pumupunta. Lasing ka pa tapos nang bibintang ka ng kung ano-ano. Dahil yan sa kalasingan mo kaya kung ano-ano nang nakikita mo. Sabi niya. Hindi, Daddy. Hindi lang dahil lasing si Mami. Totoo ang kanyang nakikita. Totoo, Mami. Gusto niya akong gawan ng masama. Sabi ko. Pagkasabi ko noon ay nag-init ang ulo ng nanay ko at bigla niyang sinugod si Daddy Luis, Mama Mia. Bigla niya itong pinaghahampas ng kanyang bag. Si Daddy naman dahil nagagalit na sa ginagawa ni Mami ay bigla niya itong naitulak. Nung naitulak niya ang mami ko ay sumubsob ito sa sahig. Buti na lang at hindi tumama ang ulo nito sa sementadong bench na nandoon sa malapit. Agad kong sinaklolohan ng mami ko nung madapa at masubsob siya, Mama Mia. Sinigawan ko si Daddy. Napakawalang hiya mo! Napakademonyo mo! Akala ko mabait ka! Akala ko mahal mo kami! Kayong dalawa, ayoko nang makikita ang pagmumukha nyo dito sa bahay ko. Umalis kayo! Lumayas kayo! Aalis ako ngayon ha. Kailangan pagbalik ko, wala na kayo dito sa bahay. Sabi niya tsaka pumasok sa loob ng kwarto niya. Ilang saglit pa habang inaalalayan kong tumayo ang mami ko ay nakalabas na itong muli sa kanilang kwarto, nakabihis na at bitbit na ang susi ng kanyang sasakyan. Umalis kayo. Huwag mong dadalhin ang kotse ko, sabi niya sa mami ko. Tig-isa kasi sila ng kotse ng mami ko, Mama Mia. Ako ay wala pang kotse noon at nagtataksi lamang. Magkaalis niya ay niyakap ko ang mami ko. Humingi siya ng sorry sa akin pero nagpasalamat ako, Mama Mia, dahil saktong-sakto ang dating niya. Kung nahuli siguro siya ay baka tuluyan na akong nagawan ng masama ni Luis. Buti na lang talaga at dumating siya. Agad-agad ko siyang sinabihan na umalis na kami sa bahay na yun. Umiiyak siya at namomroblema kung saan daw kami makakapunta. Kung saan daw kami matutulog sa gabing yun. Sabi ko naman, Mama Mia, ay makitulog muna kami sa kaibigan ko at bukas na bukas ay makakalipat kami. Pero nahihiya siya. Sabi niya, meron pa naman daw siyang pera kaya mag-hotel na lang daw kami. Sige po. Mag-ayos ka na ng mga gamit mo, Mami. Mag-ayos na rin ako ng mga gamit ko at aalis na tayo sa lugar na to. Mama Mia, dinala ko lahat ng gamit ko. Buti na lang at marami namang maleta si Daddy Luis dun sa kwarto nila kasi nga paulit-ulit tong umaalis at kung saan-saan nagpupunta. Ginamit namin ang mga maleta niya. Si Mami naman binitbit din lahat ng mga designer bags niya, pati na rin ng mga alahas na regalo sa kanya ni Daddy Luis, pati na rin ang mga damit. Pagkaalis namin doon, Mama Mia, ay umiiyak pa ang mga kasambahay namin. Naawa sa sitwasyon naming mag-ina pero ang sabi ko, kaya namin ang lahat basta't magkasama kami ni Mami. Pagkatapos noon ay pumunta kami sa isang hindi naman masyadong mamahaling hotel. Nag-check-in kami doon ng 2 araw. Nagpaalam ako sa boss ko at sinabi kong hindi muna ako makakapasok dahil may family problem kaming inaasikaso. Naiintindihan din naman yon ng manager namin kasi nga tinawag ko naman din yon sa kaibigan ko na anak ng mga may-ari ng restaurant na yon.
Noon ko inamin sa mami ko na may trabaho ako. Doon ko rin inamin sa kanya na meron akong mga naipundar o naipon ng pera. Kaya makakaraos din kami. Niyakap ako ng mami ko, ang sabi niya, tutulong siya sa abot ng kaniyang makakaya. Pagkatapos ng 2 araw ay nakahanap kami ng isang apartment. Maliit lamang yun, Mama Mia. Kung tutuusin ay mas malaki lamang yun ng konti kumpara sa kwarto ko sa bahay dati ni Daddy Luis. Pero ayos na yun. Sa unang pagkakataon ay naramdaman kong ligtas ako sa bahay na yun kahit 2 lang kami ni Mami. Si Mami naman ay binenta ang kanyang mga designer bags at pinabenta niya yun sa kanyang mga kaibigan. Pati na rin ang kanyang mga alahas. Buti na lang at hindi na yun hinabol pa ni Daddy Luis sa amin. Pati ako, Mama Mia, yung iba kong mga alahas ay binenta ko na rin, pati yung iba kong mga gamit. Kasi maliit lang naman ang apartment namin at hindi kakasya kapag marami kang gamit doon. Malaki-laking pera po ang napagbentahan ng lahat-lahat ng mga gamit namin ni Mami. Ang ginawa niya ay nagtayo siya ng isang maliit na negosyo. Maliit ng mga ready-to-wear na mga damit, pambata at pambabae. Sa awa naman ng Diyos, Mama Mia, ay naging maayos naman ang bentahan sa negosyo ng mami ko. Ako din naman ay nagpatuloy pa rin sa aking pag-aaral gamit ang perang naipon ko at syempre ang pinagkakikitaan ko rin ay ang trabaho ko. Matapos ang halos 3 taon ay nagkapagtapos na rin ako sa wakas. Sakto naman nun, Mama Mia, na magbubukas ng panibagong restaurant yung mga magulang ng classmate ko at ako ang ginawa nilang manager sa bago nitong branch. Sa ngayon, Mama Mia, ay masaya na kaming namumuhay ni Mami. Meron na rin akong totoong boyfriend ngayon. Hiniwalayan ko na rin yung boyfriend ko dati na ginamit ko lamang para makaiwas ako kay Daddy Luis. Sa ngayon, ang boyfriend ko po, Mama Mia, ay isang engineer sa isa sa mga pinakamalaking construction company sa aming lugar. Hindi naman po sa magara o magarbo ang buhay namin. Malayong malayo ito sa buhay na kinagisnan ko, sa buhay na pinoprovide sa amin dati ni Daddy Luis. Pero aaminin ko, Mama Mia, mas masaya ako sa buhay ko ngayon kumpara sa buhay ko noon na kasama si Daddy Luis. Meron na ring panibagong boyfriend ang mami ko. Batchmate niya noon sa kanyang pag-aaral. Mama Mia, masaya na rin ang mami ko ngayon na tinataguyod ang kanyang negosyo na unti-unti ring lumalaki. Ang Daddy Luis ay wala na akong balita sa kanya. Hindi na rin ako nakikibalita dahil baka kung ano pang masabi ko. Kahit ganun pa man ang nangyari ay nagpapasalamat pa rin ako sa kanya, Mama Mia. Kasi kung hindi dahil sa kanya noon ay baka kung saan na kami pinulot ng mami ko. Nung mga panahon na yon na nagsastruggle pa ang mami ko sa trabaho niya sa bar. Siguro kung hindi niya kami kinuha doon ay baka ganun din ang trabaho ko. Baka hindi ako nakapagtapos. Kahit na may ginawa siya sa aking masama at may ginawa siyang masama kay mami ay may ginawa rin naman siyang mabuti sa buhay namin. Daddy Luis, kung nasaan ka man ngayon ay napatawad na kita. Maraming salamat po sa lahat ng mga naibigay at naitulong mo sa aming mag-ina. Sa mami ko na siyang pinakamalakas na babaeng kilala ko. Mami, kahit anong mangyari ay hindi kita iiwanan. Maraming salamat dahil ginawa mo ang lahat kahit pa ang mga bagay na nakakahiya at nakakasakit. Alang-alang sa akin. Mahal na mahal kita. Hanggang dito na lamang, Mama Mia, at maraming salamat po sa pagbabasa mo nitong aking sulat. Naway merong natutunan ng mga tagapakinig ninyo dito sa aking naging kwento. Naway meron din silang maibabaon na mga leksyon. At syempre, naway sa mga babae, sa mga single mom na nakikinig ngayon, ay patuloy kayong lumaban at lalo niyong lakasan ang inyong loob. Mahal na mahal kayo ng mga anak ninyo. Maraming salamat po, Mama Mia. Muli, nagpapasalamat, Gretchen. Napakaganda naman ang kwento ng buhay mo, Gretchen. Kwento ng paghihirap, mga pagsubok, at syempre, kwento ng pag-survive sa mga pagsubok na yon.
Thank you so much dahil pinili mo ang ating programa na pagshiraan mo ng iyong kwento. Pinili mo ang programa natin para maibahagi sa iba ang magandang kwento ng buhay mo. Naway tuloy-tuloy na ang inyong maligaya at payapang buhay. Sa lahat po ng nakikinig ngayon, inanais ko rin po ang payapa at magandang buhay sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, please do not hesitate to like and share this video. Pagkatapos, mag-subscribe, mag-click ng notification bell para laging na-update sa tuwing may bago tayong kwentong inilalabas. At syempre, ang wag na wag niyong kakalimutan, kung may sarili din kayong kwento, share niyo naman yan. Email lamang po sa mamamiyacdo0317@gmail.com. Paki-follow at paki-like na rin ang ating ibang social media accounts, TikTok, syempre Threads, Instagram, and Facebook, Mama Mia CDO or Mama Mia Cagayan de Oro. Maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat.